Noong unang panahon, sa isang maliit na baryo, may isang masipag na magsasaka. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, maaga siyang gumigising upang maglakad ng malayo papunta sa balon para umigib ng inumin. Dalawa ang kanyang dalang tapayang gawa sa luwad. Itinali niya ang mga ito sa magkabilang dulo ng isang kahoy na tukod at saka isinaklay sa kanyang balikat. Ang isang tapayan ay buo at walang kapintasan. Ngunit ang isa naman ay may maliit na bitak sa gilid. Dahil sa bitak na iyon, kalahati ng tubig ay palaging natatapon bago pa sila makarating sa bahay. Palibhas ay buo at walang sira. Ipinagmamalaki ng perpektong tapayan ang sarili nito. Ngunit araw-araw, kinukutya nito ang basag na banga. Isang umaga, bumulong ito sa kanyang kasama. Tingnan mo ang sarili mo. Wala kang silbi. Lagi kang kalahati ang laman. Bago pa tayo makarating, nanahimik lamang ang basag na banga. Pinipigil ang kalungkutan at hinayaan ang mga salita. Lumipas ang mga araw. Paulit-ulit ang pangaasar ng perpektong banga. At paulit-ulit ding nanahimik ang basag na banga. Hanggang sa dahan-dahan, nagsimulang maramdaman ng maliit na tapayan na wala na itong halaga. Isang araw, hindi na nito nakayanan ang bigat ng damdamin. Habang umaagos ang luha mula sa kanyang bitak, mahina itong bumulong sa magsasaka. Patawarin mo ako. Napalingon ang magsasaka at marahang nagtanong, bakit ka umiiyak, kaibigan? Sa nanginginig na tinig, sumagot ang banga. Dahil sirang-sira ako, may butas ako. Araw-araw kalahati ng tubig ang nawawala. Sayang ang lahat ng paghihirap mo dahil sa akin. Hindi mo man lang ako sinisigawan, pero sobra ang hiya ko. Patawad, wag mo na sana akong dalhin. Ngumiti ng banayad ang magsasaka. Iyon lang ba ang bumabagabag sa iyo? Huwag kang mag-alala. Bukas, may ipapakita ako sa iyo. At mula roon, hinding-hindi mo na iisipin na wala kang silbi kinabukasan. Gaya ng nakasanayan, isinaklay ng magsasaka ang dalawang tapayan at muling pumunta sa balon. Sa kanilang pag-uwi, mahina siyang nagsalita. Ngayon, gusto kong tumingin ka ng mabuti sa gilid ng daan. Napatingin ang basag na banga. Laking gulat nito nang makita ang napakaraming bulaklak na namumulaklak sa gilid kung saan siya nakapwesto. Pula, dilaw at rosas. Lahat ay sumasayaw sa ihip ng hangin. Sa unang pagkakataon, nakalimutan ng basag na banga ang kanyang kalungkutan. Pinagmasdan niya ang ganda at nakaramdam ng munting ligaya. Ngunit nang makarating sila sa bahay, napansin niyang muli na kalahati lang ng tubig ang kanyang naibigay. Nalungkot siyang muli at mahina itong bumulong. Ngunit bigo pa rin ako. Wala pa rin akong naibigay na buong tubig. Ibinaba ng magsasaka ang mga banga, ngumiti at mahinahong sinabi, "Hindi kaibigan, hindi mo lang nakikita ang totoo. Napansin mo ba? Ang mga bulaklak ay nasa gilid mo lamang at wala sa kabilang panig." Nagulat ang basag na banga. Bakit? Bakit nasa gilid ko lang? Mas lalo pang lumapad ang ngiti ng magsasaka. Dahil matagal ko nang alam ang tungkol sa bitak mo. Kaya bago pa man, nagtanim ako ng mga buto ng bulaklak sa daan na iyon. Araw-araw, habang naglalakad tayo, ikaw ang nagdidilig sa kanila nang hindi mo namamalayan. At ngayon, tingnan mo, ang kalsada ay puno ng ganda dahil sa iyo. Napalitan ng luha ng tuwa, ang luha ng kalungkutan ng basag na banga. Sa unang pagkakataon, naramdaman nitong espesyal siya. Tinitigan siya ng magsasaka nang may pagmamahal at sinabing, "Kita mo, ang akala mong kahinaan ang siyang nagdala ng kagandahan at kasiyahan. Hindi ka kailanman naging pabigat. May halaga ka. At sa sarili mong paraan, ikaw ay perpekto."
Mga kaibigan, wala pong tao sa mundong ito na ganap at walang kapintasan. Katulad ng basag na tapayan, lahat tayo ay may kahinaan. Ngunit sa kabila ng ating bitak, maaari tayong magdala ng kagandahan at kabutihan sa mundo. Tulad ng sinasabi sa Biblia, sinasabi niya sa akin, "Sapat na ang aking biyaya para sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging ganap sa kahinaan." Kaya mas ikinakatuwa kong ipakita ang aking kahinaan upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manahan sa akin. Huwag matakot sa inyong kahinaan sa ating sariling paraan. Tayo ay may silbi at tayo ay perpekto sa mata ng Diyos.